Okay, magandang umaga mga kaibigan. Unang balita na po. Ang mga unang balita sa umagang ito. Tinatayang 5,000 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa BIR Road, Quezon City. Ang latest sa sitwasyon ng mga biktima ng sunog, aalamin live. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Sinyal sa kuryente, magmamahal din ngayong buwan. Dating AFP Controller Jacinto Ligot, ginisa sa Senado kaugnay sa 2 mamahaling bahay na binili umano ng kanyang misis sa Amerika. Pambansang kamao Manny Pacquiao, excited nang makaharap si US President Barack Obama. Pop icon Christina Aguilera, tumalpak sa pagkanta niya ng national anthem sa opening ng Super Bowl. At mga host at programa ng GMA News TV, ipinakilala na sa publiko. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Tinataya po na 5,000 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog dyan po sa may BIR Road sa Quezon City. 7 residente po ang nasaktan sa sunog. At may live report po si Oscar Oida. Oscar. Yes, Igan, 7 oras na ang nakailipas mula na ng simulang lamunin ng apoy ang mga bahay dito sa may BIR Road, corner Quezon Avenue dito sa Quezon City. At sa mga sandali ito, patuloy ang mapping operation ng mga bumbero para ganap na maapula ang apoy. Malayong piano sa lakas ng apoy ang tagpong tumambad sa mga rumesponding bumbero sa bahagi ito ng BIR Road, kanto ng Quezon Avenue, pasado alas 11 ng gabi. Sa lawak ng inabot na apoy, nagkulay dugo na ang kalangitan. Saksakan pa ng kapalang itim na usok na nooy bumabalot sa kabaligiran. Kaya mga bumbero ito halos dumapa na sa pagkipaglaban sa apoy. Ang mga residente di naman magkamayaw sa pagsalba sa kanilang mga kagamitan. Ang lalaking ito naman na may kapansanan, nakunan pa namin habang tulong-tulong na binibitbit ng mga tao palayo ng sunog. Yung iba, natulala na lamang habang pinapanood ang natutubok ng mga bahay. Pasado alauna ng madaling araw, itinaas na ang hudyat sa pinakamataas na general alarm. Kapansin-pansing na na ang daloy ng trapiko sa bahaging ito ng Quezon Avenue kanto ng BIR Road sa dami ng mga bumberong nagsipagresponde. Pero sa kabila nito, medyo nahihirapan silang maabot ang sentro ng apoy pagkat kakailanganin mo dumaan sa maliliit na iskinita para marating ito. Dagdag pahirap pa raw ang mga residente tila tinuturuan pa raw sila kung paano gawin ang kanilang trabaho. Kasi ang lapit na pinatanggal mo pa. Hindi, yung payat nagtanggal doon. Sabi na, dapat na siya nagpaliwanag. Hindi yung anong pa siya ano. Diyos ko, Joseph. Kasagsagan noon ng sunog nang mamataan naman namin pinanggigigilan ng ilang residente ang 2 lalaking ito. Nahuli umano sa aktong pinagnanakawan ang isang nasusunog na bahay. Di pa matukoy ng mga RC investigator ang ugat ng sunog. Bagamat samot-saring kwento ang kumalat sa umano'y pinagmulan nito. May nagsabi lang doon banda doon sa may sunog na may nag-aaway. Eh sabi naman nila, may pumuntok na wire. Tinatayang aabot sa 5,000 pamilyang naapektuhan ng sunog. 7 naman ang napaulat na nasugatan. Yes, bunsod ang nangyari, Igan, sa mga sandaling ito nakakalat sa paligid yung mga naapektuhan ng sunog at ang pangambangan nila ay baka raw hindi na sila makabalik muli sa kanilang mga tinitirahan. Kaya pakiusap nila, sana daw ay mabigyan sila ng malilipatan o kaya ay mapayagang muling tirikan ang dati nilang mga bahay. Igan? Maraming salamat, Oscar Oida. Nagulat live mula sa Quezon City. Presyo ng mga produktong petrolyo tumaas na naman. Simula po alas 6 ngayong umaga, 75 centavos kada litro ang dagdag singil sa gasolina at diesel ng Chevron. Piso kada litro naman ang dagdag sa kerosene. Magtataas din ng 75 centavos kada litro sa gasolina at diesel ang Phoenix Petroleum. Kaninang hating gabi na una nang nagtaas ng presyo ang Shell. Mariin namang kinondena ng grupong Piston ang panibagong round ng oil price hike. Sa kabila nito, hindi naman daw sila hihingi ng dagdag pasahe sa jeep. Sa
Samantala, isa pang dagdag pabigat sa bulsa ni Juan, singil sa kuryente ng Meralco tataas din ngayong Pebrero. Yan ay kahit pa bumaba ang konsumo dahil sa malamig na panahon. Narito ang report ni Julius Segovia. Kahit pag bumaba ang singil sa kuryente sa nakalipas na 2 buwan, pumalo pa rin sa mahigit 6,000 piso ang electric bill ni Estela noong Enero. Malakas kasi ang konsumo nila sa kuryente dahil sa negosyong karinderya. Pero lalo pa siyang mamamroblema ngayong Pebrero kung kailan naarangkada muli ang singil sa kuryente. Halos 12 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag singil sa generation charge. Kaya kung kumukonsumo ka ng 101 kilowatt-hour kada buwan, halos 12 pesos ang dagdag. Halos 24 pesos naman kung 200 kilowatt-hour ang konsumo. Paliwanag ng Meralco, dahil kasi konti lang ang kailangan nilang bilhin kuryente ngayong malamig ang panahon, tumumal ang benta ng mga independent power producers o IPPs. Kaya itinataas daw ng mga ito ng bahagya ang presyo ng kanilang kuryente. When there's lower utilization, then the average prices of the IPPs also go up. Pati nga mga lugar sa ilang isla sa Mindoro, Marinduque, Palawan, Masbate at Romblon, magtataas din ng singil kahit pahirapan dito ang pagsusupply ng kuryente. Hanggang mahigit piso kada kilowatt-hour ang dagdag singil doon ang napukor sa ilalim ng Small Power Utilities Group na alinsunod daw sa utos mismo ng Energy Regulatory Commission. Yan ay para naman daw mabawi ng napukor ang mga ginastos nito noong 2005 para lang mahatiran ng kuryente ang mga nabanggit na lugar. Ang NPC ay nahihirapan na rin na makapag-operate doon sa mga isla at in fact dahil sa kakupusan sa pondo ay napipilitan siyang hindi tumakbo at mag-brown out sa kanyang mga customers. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Balikan po natin ang ulat ukol sa sunog sa BIR Road, Quezon City. Hindi pa raw matiyak kung saan pansamantalang tutuloy ang may 5,000 pamilyang nasunugan na nasa bangketa po nagpalipas ng magdamag. May live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Rhea, problema nga ngayon ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog dito sa may BIR Road sa may Quezon City kung saan sila tutuloy matapos nga matupok ng apoy ang kanilang mga bahay. Dikit-dikit at gawa sa light material sa mga bahay sa may Barangay Central sa BIR Road kaya mabilis na kumalat ang apoy ng sumiklab ang sunog. Makitid din ang mga pasilyo kaya hirap ang mga bumbero na apulahin ng apoy. Kaya ang mga residente hindi magkanda-ugaga sa pagsasalba ng kanilang mga gamit. Sa isang hardware nga na ito, pati mga bata tumulong na rin sa paghahakot ng mga gamit. Pero ang ilan, napaupo na lamang sa isang tabi at wala nang magawa, kundi pagmasdan kung paano tupukin ang kanilang mga bahay. Sa dami naman ng mga nasunugan ay nasakop na nila ang mga kalye sa paligid. Wala na nga madaanan dahil sa tambak ng mga gamit na nakahambalang. Sa bangketa na rin sila nagpalipas na magdamag. Rhea, hindi nila alam kung paano magsisimula matapos maabo ang kanilang mga naipundar. Kaya umaapila sila ngayon ng tulong sa pamahalaan. Ate, kahirap pag ganyan na nasusunugan. Mahirap po. Hindi ko akalain naman ganito mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko papaliwanag. At least kahit paano naligtas ko yung mga anak ko. Hindi pa namin alam kung paano maka-recover. Hindi po namin alam kung saan kami ilalagay ngayon. Nag-aantay na lang kami.